Pero sa paglalagay po ng annotation, wala po ata sa atin that time ang ating portfolio. Kaya dapat daw kabisado mo ang portfolio mo. Yes po. So, for example, meron ganitong situation no, na hindi ibibigay sa inyo ang inyong portfolio. Kailangan talaga alam mo yung in-attach mo na MOVs at alam mo kung paano mo ito i-annotate on your own words. Okay? So, kailangan kabisado mo talaga yan. So far, sa aking na-experience naman, kasi matagal na din ako nagpaparang po ng iba't ibang posisyon. Last time na nagparang ako ng master teacher. So far sa aking experience naman ay ibibigay talaga yung portfolio ninyo. Kayo talaga ang magsascan sa portfolio ninyo kung meron ba kayong naipasa ng mga requirements. Okay, for example, maghahanap yung evaluator ng letter of intent. So kayo ang magpapakita sa kanila na, yes po, meron akong letter of intent. Okay, so paghihingi naman sila ng PDS. Okay, so ikaw naman po ang magsascan kung nasaan yung PDS mo at ipapakita mo sa kanila. Ito po yung PDS ko, ganito, ganyan. Yan. So, yan po ang mga na-experience ko po noon. So, hindi ko po alam kung ano ang proseso po sa inyo, kung yung mga evaluator na ba ang magsascan ng inyong portfolio or kayo-kayo lang din. Okay? So, sa amin po kasi kami mga applicant for promotion ang magsascan ng aming portfolio. Tapos, magsasabi lang sa amin yung evaluator po na meron ba kayo nito, ganito, ganyan. So, kami po ang magpapakita sa kanila. Isa-isa po kaming lalapit sa kanila at ipapresent po ang mga papers po namin. So, ganun po ang nangyayari. So, mahalaga po talaga na kabisado ninyo ang inyong MOV sa NCOY, especially sa NCOY, kasi i-annotate nyo yan eh. Okay? So, good luck po sa inyong promotion.